Very good day, everyone. Me and my partner are going to share with you the beautiful short story made by Catherine Lim entitled The Grandfather Story. We're diving into the world of Catherine Lim's Grandfather Story, a captivating tale that explores the complexities of family, memory, and the enduring power of storytelling. I am Joylene Pitigap and I'll be guiding you all through this fascinating journey. And I am Shalame O. Epong, ready to share my insights and perspectives on this powerful story. Ang kwentong ito ay magdadala sa atin sa puso ng isang pamilya na hinati ng sama ng loob. Makikilala natin ng isang batang babae na nakasaksi sa galit ng kaniyang mga lolo't lola at sa pamamagitan ng kaniyang mga mata na matutuklasan natin ang mga lihim na nakatago sa kanilang nakaraan. Get ready to be captivated by the grandfather stories. Each one a window into the rich tapestry of Chinese culture and history. We'll be exploring the themes of the family dynamics, the weight of the past, and the enduring power of storytelling. So grab a cup of tea, be comfortable, and join us as we dwell into the world of the grandfather story. Grandfather Story by Catherine Lim ay isang nakakaantig na maikling kwento exploring the themes of the family dynamics, resentment o sama ng loob, and the power of storytelling through the lens of a complex and fractured relationship between a grandmother and a grandfather. The story unfolds through the eyes of the narrator, a young child who witnesses the animosity between her grandparents and grapples with the conflicting narrative surrounding their past. Ang kwento ay nagsisimula sa pag-alala ng narrator sa kanyang lola. Isang powerful at successful businesswoman na kinatatakutan ng kanyang mga servants at maging ng kanyang sariling pamilya. Ang childhood imagination ng narrator ay napupuno ng mga rumors tungkol sa cruelty ng kanyang lola, including the alleged death of a bandmate na tinamaan ng durian. Ang lolo ng narrator, who was separated from his wife for most of their lives, ay nagpinta ng isang equally bleak picture ng kanyang ex-wife, describing her as a murderess with a cruel demeanor. Ang childhood curiosity ng narrator ang nagtulak sa kaniyang tanungin ang kaniyang lola tungkol sa relasyon ng kaniyang lolo. Pero ang galit na sagot ng kaniyang lola ay lalong nagpatunay sa matinding galit na nararamdaman nila sa isa't isa. Na-reveal sa kwento na arranged marriage pala ang kanilang relasyon at ang kanilang mutual hatred ay nagsimula pa noong umpisa pa lang, nung kinasal sila. Nagbago ang takbo ng kwento nang biglang magkwento ang lolo na tahimik at hindi nagsasalita. Simula nang mamatay ang kanyang mistress, ang kwentong ito na naganap sa sinaunang China ay umiikot sa isang magsasaka at sa kanyang asawa na malupit, na dinaya ng isang madre superior. Dahil sa galit, pinatay ng magsasaka ang kanyang asawa at ang madre, at sa huli ay nagpakamatay rin. Pagkatapos, lumipat ang kwento sa kabilang buhay, kung saan hinuhusgahan ng makapangyarihan ang tatlong kaluluwa. Pinarusahan ang magsasaka dahil sa kanyang mga ginawa, pero ang asawa na inosente ay nakaligtas. Ang madre na mas malala ang kanyang kasalanan ay nakatanggap ng mas malupit na parusa. Idineklara ng makapangyarihan na ang magsasaka at ang madre ay muling isisilang bilang mag-asawa, na nakatadhana upang pahirapan ng isa't isa. Ang magsasaka gayunpaman ay muling makakasama ang kanyang dating asawa, habang ang madre ay magdurusa ng isang masakit na kamatayan. Ang kwento ng lolo, kahit na parang simpleng kwento, bayan lang, ay nagbigay
ng mas malalim na pananaw sa mga komplikadong relasyon niya sa kanyang asawa. Ang kwento ay nagsisilbing metapora para sa kanilang sariling buhay, kung saan ang magsasaka ay kumakatawan sa lolo, ang asawa ay kumakatawan sa lola, at ang madre superior ay sumisimbolo sa mga kalupitan na ginagawa ng asawa sa lolo. At pagkatapos ng kwento ay nagpapatunay sa paulit-ulit na kalikasan ng kanilang relasyon, na nagmumungkahi na ang kanilang galit at sama ng loob ay lumampas na sa kanilang mga buhay. Ang grandfather's story ay nagpapakita ng kapangyarihan ng pagkukwento bilang isang paraan upang maunawaan ang nakaraan at harapin ang mga mahirap na emosyon. Ang kwento ng lolo ay nagbibigay ng sulyap sa kanyang panloob na mundo na nagpapakita ng kanyang sakit, galit, at pagnanais para sa isang buhay na sana ay naging. Ang kwento ay nagsisilbing katalista rin para sa pag-unawa ng narrator sa relasyon ng kanyang mga lolo't lola, na nag-udyok sa kanya na magnilay sa mga komplikadong dinamika ng pamilya at pagmatalagang epekto ng sama ng loob. Ang grandfather's story ay isang makapangyarihan at nakakaantig na pagsisiyasat sa kalagayan ng tao, na nagpapaalala sa atin na ang nakaraan ay maaaring magkaroon ng malalim na epekto sa kasalukuyan. Sa huli, ang kwentong ito ay isang paalala na ang ating mga relasyon ay hinuhubog ng mga kwentong sinasabi natin sa ating sarili at ang kwentong ibinabahagi natin sa iba. Ito ay isang kwento na nag-aanyaya sa atin na makinig, maunawaan, at maghanap ng pakikiramay kahit na sa pinakamahirap na pangyayari. At dun lamang nagtatapos ang kwentong ito.